Ang dami natin. Welcome po sa ating lahat. Kasi sabihin ko sana, welcome po sa inyong lahat. Pag hindi ko kasali, unfair. Dapat welcome sa ating lahat, no? Kasi ako ang huling dumating. Ako dapat ang i-welcome mo, sir. No? Okay. So may gutom ba? May gutom? Wala naman. Sino gutom na? Taas yung mga kamay. Ayan, taas. Para malaman. Ayan. Kasi ito remembrance to. Kitang-kita ka na ikaw number 1 na gutom. Pagdating sa labas naman, sana malaala mo pa rin ako. O, sino gustong umuwi na? Kasi pagod na. Taas yung mga kamay. Wala. Daya naman. Kanina, ang aga niyong dumating. Tama? Pagkatapos, hanggang ngayon, wala pa rin kain-kain. Hindi kayo pinakain? Bakit daw? Bawal? Okay. Di bale. Medyo maliit lang ang sakop ng kamera ko. Ikaw sila, hindi ka makita dyan. Lumapit ka lang dito maya. Habang nagtutok ako, sabihin mo, kaway ka lang ng kaway. Ha? Okay! Ako yung kasunod speaker, hindi na bagit kung sino ang pangalan ko. Mamaya ko magpapakilala sa inyo. Ha? Gusto nyo? Mamaya na? Sino mga ex-abroad? Taas yung kamay. Ex-abroad. Taas agad, papinisan. Thank you. First-timers, taas yung mga kamay. Wow, ang dami ng first-timers. Okay, yung hindi tumataas ang mga kamay, ano po kayo? Sabi ng iba, yes, legal recruiter. Okay, di ba rin? No? So, isiyan ko na ng oras ko, dapat 1.5 hour. Kaya lang, dati yun, bago mag-lockdown. No? Pero after mag-lockdown, binibilis-bilisan ko na lang kasi siyempre, wala naman akong sahod eh. Wala naman akong sahod dito. Nag-lecture lang. Okay, maraming first-timers, no? Maraming ex-abroad. Okay, magpagkilala na ako bilang Mr. Sean Carbosa at tagapagsalitang amin pa OFWs as amin pa OFW Pidos as welfare assistance. Monday hanggang Saturday, nandito kami ang nagtatanong ni Sir Sam. Bakit kayo nandito? Nandito kami dahil sa pagkakaroon mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Sir, ano ang mga services niya? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa akin. Magpapalit! Paano nyo na? Parang nagpapalit na. Pag sinabi, sa mga dito, ang nabagaturuan, Borwan, nagulat sa impiro na itulong na tas 50,000 watts, DWIZ. Yan! Wow, grabe. Iba naman. Sige, sige. Sa susunod. Sa pagbabalik na. Si Octopie. Sako. Okay, ako si Mr. Sam. Sinong ex-abroad dito na umabot ng 20 years sa labas naman sa 20 years? Meron? Wala, 15 years. Meron? 15 years, 10 years. Meron? Wala din. 10 years, wala. Wala din. 5 years. Meron? Wow. Si Sir ang pinakamatagal. Sir, kamusta naman? Kung nasa labas ka naman sa okay naman? Okay naman. May naging karanasan ka na doon sa labas ng bansa? Sa loob ng 5 taon? Mayroon ba? Mayroon naging karanasan ka? Anong karanasan dyan? Marami. Hindi ko naman. Tama, yan ang mga tanong, Sir. Yan ang mga tanong. Dapat maninigurado ka. Pero maniniwala pa kayo mga ex-abroad. Ay, Sir, nung magpidos ka nun, pero wala na talaga, hindi mas matagal kayo, Sir, na 10 years, wala? 8 years? Okay. Sir, nung magpidos ka dati, di ba, nag-abroad ka, pabalik dalawang business, no? Nung nagpidos ka noon, isa lang. Saan ka nagpidos noon? Doon sa dito sa Bita. Nakita mo ba ako doon? Hindi. Tama. Kasi wala naman ako doon. Wala ako doon. Pero sa mga ex-abroad, magtatanto lang. Masarap mabuhay OFW, hindi. Ex-abroad. Sigaw. Yes. Hindi. Totoo. Sigaw yung totoo galing sa puso, ha? Hindi na nangyari sa'yo, nangyari sa iba. Ulitin ko. Ex-abroad. Iparinig sa mga first-timers para marinig nila. Sigawan, ilakasan nyo. Ex-abroad. Masarap buhay OFW, hindi.
Masarap na mahirap. Masarap na mahirap. Ayun, sagot na yan. Ang sinabi ko, isa lang piliin mo doon. Either masarap o hindi. No? Pero ang iba, nagsabing masarap na mahirap, sabi ng iba, yung tamang sagot, yung sumagot ng isa lang. Hindi. Sabi ng mga first timers, ha? No? Nag-calling. Sir, nung unang pag-alis mo, masarap na ba yung pakiramdam mo? Masarap ba? Nung napalayo ko sa pamilya mo? Nung gusto mo silang hanapin, tawagan, nung oras magtatrabaho ka, gutom na gutom ka, tapos wala kang matatawagan sa pamilya mo, gusto mong paluto ng kain, masarap ba? Pakiramdam? Yan, sabihin mo totoo. Sabi ni Sir, hindi. Kadalasan, ang sabi ng mga isabot, hindi masarap buhay ko FW. Yan ang totoo. No? Sir, masarap na nakakatulog. Oh, yan. Isang sagot lang. Masarap. Ma, babawi talaga. Ma'am, ikaw naranasan mo na ba yung masarap at masakit na buhay? Naranasan mo na yung sobrang hirap, sobrang sakit. Naranasan mo na rin. Naranasan mo na. Ma'am, ikaw naranasan mo na yung sobrang hirap at sobrang sakit. Si ma'am, na tinatanong ko, siya ang sumasagot. Ma'am, sumagot ka lang, walang mga sige, naranasan. Ang sagot sa akin, siya hindi pa. Ikaw naranasan mo, hindi pa. Ang naranasan mo na rin. Ang alin po. Wala akong tinatanong na masama. Sabi ko lang, sobrang hirap at sobrang sakit. Pero, sobrang sakit. Bakit? Nung umalis! Kasi, sino pang i-exabroad sa mga kababaihan dito? Exabroad ka mag-exabroad. Nung umalis ka, ma'am, di ba? Nung nasa airport ka lang, hinatid ka ng pamilya mo o asawa mo, may asawa ka naman. Ngayon lang po. Pero Ngayon lang? Una pong, yung dalaga ko po ako sa inyo. Oo. Okay. Nung pag-alis mo, hinatid ka ng pamilya mo, anong naramdaman mo? Malungkot? Malungkot, sir. Yes, malungkot. Lalo na, nung nasa airport ka na, dala-dala mo ng mga bagahe mo. Tapos, ready ka na. Tapos nung lumipad ng plane, wala kang magawa, kundi ganun-ganon na lang sa pamilya mo, tama? Tapos nung ang plane nasa taas na, gusto mo man silang balikan, hindi ka na pwedeng bumalik. Tama? Yes, sir. Kasi pag bumaba ka, hilag-hilag ka. Tama? Ngayon! Nung lumipad ng plane, pumasok ka ng ulap, hindi mo na talaga sila makita. Sila, pag ganito. Babay ng babay, hindi natin nila makita, tama? Pagdating mo sa labas, Samantha, umpisa ng trabaho mo, doon ka na makakaramdam ng lungkot. Kasi siyempre, magtatrabaho ka na, pero hindi mo sadyang gawin. Iiwan sila para maging malungkot ka, malungkot din sila. Ilang araw lamang na lipas. No? Naramdaman mo ng sobrang pagod, gutom, gusto mo silang tawagan. Hindi mo na magpunta. Kasi busy ka. Ang hirap pumunta. Tama? Pero nagkataon, tumawag ka ulit, nakontak mo, no? Nag-video call pa kayo. Anong maramdaman mo? Kung makita ko siya, nakita ka rin niya, tama? Nasa video. Video masarap ang pakiramdam. Mga sir, tama? Pero, ma'am, nung mawala ang signal, nawala ka. Nawala din sila. Sobrang sakit, tama? Nagpakiramdam. Pero, pinagpatuloy mo lang yung trabaho mo. Kasi nga, yan naman talaga ang purpose mo magkakatrabaho. Then, palapit yung araw na ikaw ay sasahod na. Then, nung dumating na talaga ang punto na sumasahod ka na, sarap ng pakiramdam kasi makapagpadala ka na. Nung nakapagpadala ka na sa Pilipinas, no? Anong maramdaman mo? Kasi nakatulong ka na. Sobrang sarap. Hindi lang sobrang hirap, pero sobrang sarap at masaya ka na. Kung may masama doon, di ba wala? Yan ang ibig kong sabihin.
masarap pag nakatulong. Kailangan tanong, lahat bang umalis ng Pilipinas, lahat po ay nagtatagumpay? Hindi. Dahil buhay OFW ay hindi ka nagtagumpay. Sir, masarap ang buhay mo hindi. Pag hindi mo natapos ang kontrata, masarap hindi. Hindi. Yan ang totoo. Aminin mo. Bakit? Hindi masarap. 3 buwan ka pa na doon, pauwiin ka na, di ba? Tapos maya-maya mag-text na, sir. Tulungan niya ako, sir. Hindi talaga 3 buwan, sir. 2 buwan pa lang pinauwi na ako. Ayan. Halos pabalik-balik. Bakit? Wala. Sir, may makukuha ba ako? Depende sa sitwasyon, sir. Kung makipag-meet ka sa akin, kausapin mo yung agency mo. No? Kung ano naging sitwasyon. Yung pala tinanggal doon kasi nakipag-away. Sinabi, pag nasa labas ka ng bansa, huwag ka na makipag-away sa employer mo. Pag may problema, dapat isang kunin mo agad sa agency mo sa Pilipinas. Hindi kahit kanino, tama? Kaya ako nandito, just in case of emergency. Si sir, 8 years sa labas ng bansa. Ako bago dito, sir. Bago dito, matagal ako sa serbisyo. Wala ka pang balak mag-abroad nun. Ako'y nasa serbisyo na. Naalala niyo ba si Sara Balabagan? Naalala niyo? Ano si Sara Balabagan? Ang sagot ng isa dito nung nakarang linggo, sir, babae. Si Sara Balabagan ay babae. Nakulong at tinakulang ng kamatayan sa bansa ng UAE. Pero naligtas pa rin ang kanyang buhay sa bingit ng kamatayan. Ang tanong, bakit siya nakulong at tinatulan ng kamatayan? Kung alam niyo, nakapatay. Yan ang tamang sagot. No? Kasi ang sagot ng isa, dito nung nakaranigo, sir, na-rape, kaya nakulong, mali, nakapatay. Hindi niya pinatay, hindi sadya. Self-defense ang kanyang ginawa. Sabi ng iba dyan, ay kasi, babae naman yun. Kasi household naman yun eh. Opo, si Sara Balabagan ay domestic helper. Eh paano naman si engineer niya Aquino? Isang engineer, maganda ang posisyon, maganda ang profesyon. Pero bakit siya nakulong? Ang problema pala, walang pinipili kahit anong profession, posisyon, walang pinipili. Pag oras magka-problema, talagang magkakaproblema ka, tama? Ang gagawin mo lang, dapat magiging handa ka anytime. Kung ano natutunan mo sa Pidos, dapat i-apply mo pagdating doon. No? Apply mo. Sumigaw. Lalo na pagdating sa part ko, just in case of emergency. Natulungan! Nailigtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Sino tumulong? Walang iba. Kami dati ang tumulong. Ang boss